Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sawadee Tukon. At blessing. Nakarating po ulit kami dito sa La Loma. And I like what I heard a while ago. Sa isa sa mga kapatiran, ang sabi sa akin, welcome back home. So, La Loma is one of my home. Our home church ay doon po sa Shield of Faith sa Makati. But every time we come here, ay nagpapasalamat ako that we are so welcome. Amen. I might not know all of you by name, but just to see those smiles. Amen. And praise the Lord for the friendship that started since Pastor Toquero's time. At hanggang ngayon, si Pastor Ramil ay mas marami na kaming panahon na nag-stay, nagsasama sa mga conferences sa Saturday, missions conference po ng Shield of Faith. So magiging back-to-back po kami doon sa aming church doon sa Makati. Ano po? At praise the Lord for missions dahil nakilala ko po kayo. At nagkaroon ako ng mga kaibigan, kapatiran, and thank you also for the blessings that I received noong nagkaroon kayo ng booster last December. Nadamay pa ulit kami doon at salamat po sa Panginoon. And good news, this coming end of May, by the grace of God, we are going to receive our missionary visa already doon po sa Thailand. Ano po? Kaya pasensya na kayo kung lagi nyo pa kaming nakikita nitong mga huling mga araw dahil yung visa namin, lalo kay Mrs., yung kanyang visa ay tourist. Kaya hindi siya pwede mag-stay, so she has to go out the country and be back again. But Lord willing, by June ay dire-diretso na po yan. Ano? Sabi ko nga doon sa isang pinuntahan ko, you will see our face no more. Joke lang. So praise the Lord. Totoo nga, kahapon ang daming mga babae na ang hawak nila bulaklak. Yung mga lalaki naman umaasa na sana regaluhan sila ng mugs ng motor. Hindi mugs ng Nalala ko one time, hindi Valentine's yun Mother's Day. Bumili ako ng bulaklak nung nasa missionary pa kami sa Vietnam. Niregaluhan ko si Mrs. ng one bunch of roses. Sabi ko, kami ni Brother Garcines, regaluhan naman natin yung asawa natin ng bulaklak. Oo nga, sabi ko kasi yung last na bulaklak na niregalo ko kay Mrs. noong magkasintahan pa lang kami. Mga 31, 32 years ago. Hanggang ngayon, nakaipit pa yon sa libro. So nung niregaluhan ko siya ng bulaklak na yon, nung nasa Vietnam po kami, missionary kami doon, ang sabi niya sa akin, magkano bili mo nito? Yung pala iniisip niya, dapat ibinili mo na lang ng pagkain. Kaya sabi ko, sige, sa susunod, ang ireregalo ko sa iyo, cauliflower. Pagkatapos ko may regalo, at least makakain natin, maluluto natin. So, well, blessing po ang aking may bahay. Amen. Salamat dahil meron kami na mga pastor ay meron kaming mga asawa na supportive sa calling po namin. Amen. So ngayong umaga, I'd like to share to you from the Word of God. But before I forgot, salamat sa Panginoon dahil March 2, lilipad na rin po si Micaela papunta sa Thailand kasama si Ma'am Helen. Kaya kung merong gustong humabol, doon na lang tayo mag-usap. Hindi, ang tawag yata kay Micaela, reserved na. She is not yet taken but reserved. Ewan ko lang kung magtutuloy. But she will go there and by April, ay magsisimula na rin po kami ng Sunday services namin doon. Amen. This past few months ay meron na po kaming Saturday gathering. Hinintay ko lang magkaroon ako ng pianist. Darating na po si Micaela. And then I made a prayer to God. Sabi ko, Lord, darating na yung pianist ko. Pwede bang bigyan mo kami ng keyboard? So last week may nag-email na sa akin. Ang sabi niya, magkano ba yung keyboard? Kami na ang sasagot. Di ba? Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Amen? So ganun po ang blessing.
At meron po kaming sinisimulan. Ang pangalan po nung church planting po namin doon sa Thailand is Grace Baptist Church, doon po sa Lopburi Province. That is 3 hours away from Bangkok. Every Saturday, we have now mga Thai na mga 7 to 12 Thais na nag-a-attend po doon sa church planting ministry po doon. Nakapagpatayo po ng church doon. Yung host church po namin, yung Grace Baptist Church sa Patumtani, nakapagtayo po ng simbahan doon. Walang pastor, walang missionary. Ang sabi nila sa amin, sige, ikaw na dyan, mag-missionary dyan, kayo mag-church planting dyan. So, yun po ngayon yung aming pong pinupuntahan every Saturday. And then, April, isasabay ko po sa anniversary ng church namin sa Shield of Faith, we will be having our first Sunday service there. Amen? So, yun po ang blessing na nais ko pong ibalita sa inyo. Well, may I invite you once again to stand with me and open the book of Exodus. Salamat po, Pastor Ramil, for this privilege. And welcome sa mga mahal sa buhay, sa mga bisita na nandito. Today is La Loma Baptist Church Loved Ones Sunday. Amen? And I'd like to preach a message entitled, A Family Fortified by Faith. Amen? So Exodus chapter 2, babasahin ko po, sundan niyo po ako sa inyong mga mata, verses 1 to 10. And there went a man of the house of Levi and took to wife a daughter of Levi. And the woman conceived and bare a son, and when she saw him that he was a goodly child, she hid him 3 months. And when she could no longer hide him, she took for him an ark of bulrushes and daubed it with slime and with pitch, and put the child therein, and she laid it in the flags by the river's brink. And his sister stood afar off, to wit what would be done to him. And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along by the river's side. And when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it. And when she opened it, she saw the child, and behold, the babe wept. And she had compassion on him, and said, This is one of the Hebrews' children. Then said his sister to Pharaoh's daughter, Shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew women, that she may nurse the child for thee? And Pharaoh's daughter said to her, Go. And the maid went and called the child's mother. And Pharaoh's daughter said unto her, Take this child away, and nurse it for me, and I will give thee thy wages. And the woman took the child and nursed it. And the child grew, and she brought him unto Pharaoh's daughter, and he became her son. And she called his name Moses, and she said, Because I drew him out of the water. Shall we pray? Father, we come to you today. Thank you for this privilege that you have given us once again to gather together to worship you through singing, through offerings, and through listening of thy word. We ask, O God, for the Holy Spirit to be with us. Kausapin niyo po kami, ang bawat isa po sa amin, ang mga bisita, ang mga kapatiran, Panginoon, challenge us to be more dedicated and more in love with our families, to take care of our loved ones, and all the people that you love. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Maraming salamat. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Amen? So, we are living in a world na ang ating pong pamilya ay challenge. Ano ho? Maraming mga nangyayari. Ito pong ating pong binasa na passage of the scripture, ang mga personalities po dito na ating pong makikita, yung primary na ating pong pag-uusapan ngayon ay si Miriam, yun yung sister na ating pong mababasa dyan. And then si Jochebed, yun po yung nanay. And then si Moses, yun po yung anak, yung ipinaanod doon po sa Nile River. To give you a brief background, around 400 years before this event, the Israelites, through Joseph, nung nagkaroon ng famine sa Canaan, sila po ay pumunta doon. You know the story.
when they sold Joseph to Egypt, and then nakuha siya ni Potiphar, and then siya ay nakulong hanggang siya ay na-interpret niya yung panaginip ng hari, and then nakilala siya, and he became the prime minister of Egypt, and then doon sila nagkaroon ng reconciliation or reunion ng kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, and that led to them going to Egypt kasi there was a famine. No, nung pumunta po sila doon, there are around 70 people. No, mga 70. But after 400 years of being in Egypt, sila ay dumami, sa chapter 1 ng Book of Exodus, makikita nyo dyan na ang sabi nila Pharaoh, nag-uusap sila na overpower na tayo nitong mga Hebrew na to. No, dumadami na sila kasi 4 million, 2 million pala, 2 million, hindi 4 million after 400 years. No, so nagkaroon sila ng pagmi-meeting na dahil dumadami na sila doon, no, kinausap nila yung mga midwife, na ang sabi nila pag merong ipapanganak na mga Hebrew children, pagka lalaki yan, itapon nyo agad sa ilog. Pagka babae, yun yung bubuhayin. No? Parang yan picture ng mangyayari sa ating Panginoong Hesus. Pagdating nung siya ipinanganak, noong ipinapatay din lahat ni Herod, yung mga 2-year-old pababa. At doon po nagkaroon ng matinding pagsubok. No? Kaya maiko-connect po natin yan na kung merong pong programa ang mundong ito o ang dyablo, mga kapatid, ay sirain, kung hindi ay sirain ang ating pong mga pamilya. Pansinin niyo po yung mga takbo ng mga ngayon ng mga technology, ng mga social media, mga ganyan, na pagka hindi mo nabantayan yung mga anak natin, it will break our family. I have seen young people that they don't want to go to school anymore because of yung bang sobrang nalulung na sila. Akala natin ang mga nakakatakot lang na malululong ang mga kabataan, ang mga anak natin, yung drugs. Mas delikado na ho ngayon ang social media. Pagka hindi ho natin nabantayan, mga kapatid, we might not be facing the same predicament that they were in those days in the time of Miriam, Moses, and Jochebed, na between life and death. Just imagine mo, pagka ipapanganak, lalaki, tatapon agad. But when Moses was born, hindi kaya nung kanyang nanay. Sana ganun lahat yung damdamin natin, mga nanay, sa mga anak natin, sa ating mga mahal sa buhay. Hindi ko hahayaan na merong hindi magandang mangyari sa aking anak, sa aking mahal sa buhay, sa aking mga magulang. Gagawa ako ng paraan para iligtas ko sila. So yung ginawa ng nanay, she hid Moses for 3 months. Pero lumalaki na Lumalaki na. I can imagine while I was studying this mga kapatid, na meron na silang mga naririnig na mga umiiyak na mga nanay sapagkat yung kanilang anak kinuha, itinapon doon sa Nile River. Wala na yung anak ko, napabaya, wala silang magawa. Pero itong nanay na ito, mga kapatid, she stood her ground sapagkat nais niya na panindigan ang kanyang pamilya. Nais niya na pag-ingatan ang kanyang mga mahal sa buhay. Amen? So today, mga kapatid, as we look around, sabi nga ng isang mangangaral, look around and you will be despaired. Look within and you will be dismayed. Bakit? Everything that we see today, we are living in this world and it is designed to destroy our family. Amen? It is designed to destroy you and me because when we are destroyed, our families will be destroyed as well. Amen? Praise God, we have the Bible. Praise God, we have the Word of God that we can learn from the examples of the stories here, mga kapatid. And I hope this message will encourage us. Amen? And will strengthen our faith. I believe in this. Faith begins at home. Amen? Sa
sa mga lalo sa mga pamilya ng mga anak ng Diyos, sa mga pamilya po natin dito. Alam niyo nung ako ay nagkaroon ng pangarap pa lang na magkaroon ng pamilya. Kasi I grew up in a broken family. No, ang tatay ko hindi namin kasama habang ako ay lumalaki. Pag umuuwi yung tatay ko, parang World War III. Ano, ang daming mga lumilipad na mga flying saucer, na ganyan. Kaya uso noon yung mga plato namin nung araw, yung mga lata, yung gawa sa lata na kahit ibato mo hindi nababasag. Ano, ano matawag? Meron pa akong nakita sa Divisoria niyan na yung ang tawag namin sa Ilocano, yung sartin. Ano, yung gawa sa lata na merong porcelain na na kulay puti. Yan yung mga plato namin nung araw. And I grew up, alam mo yun, yung meron akong takot, to the point, nakakahiyamang sabihin, to the point na merong time na nung last time namin na makita yung tatay ko na sinabihan siya nung judge na huwag ka munang magpapakita sa iyong mga anak. Ay yung nanay ko meron ng hawak na patalim. Talagang magulo na. But praise God, we have a church. Amen? Those days when the faith of my mother was challenged, mga kapatid, praise God, merong simbahan na meron siyang natatakbuhan, merong simbahan na nag-aalaga sa amin, merong simbahan na nagpahalaga sa amin, and that day natutunan at nagkaroon ng paninindigan ng akin pong ina na panindigan ang kanyang pamilya. Amen? Kaya nung nagpe-pray na ako na magkaroon ako ng pamilya, sabi ko, Lord, pag magkapamilya ako, lahat ng mga nakita ko na hindi maganda, hindi ko gagawin sa pamilya ko. No? Kaya binigay ng Panginoon ang misis ko, di ba? Ang ganda na lang muna, narinig nyo na yung iba. Lagot na naman ako pag uwi. Alright. So ito yan mga kapatid, yung command ni Pharaoh, patayin nyo lahat, ihagis nyo sa ilog. So we read the story, ayaw pumayag ni Jochebed na tawag nito na basta na lang mawala yung kanyang anak. So they did something together with Miriam, together with the mother. Ni-research si Amram, yung tatay. Wala akong masyadong makita, pero hindi ibig sabihin na wala yung tungkol sa tatay dito, tayo mga tatay, wala tayong pwedeng magawa para sa ating pong mga mahal sa buhay. Amen? So, pag-usapan lang natin ngayong umaga, si Miriam, yung anak, si Jochebed, at saka si Moses. Kasi pag isinama ko si Amram, hanggang alas 12 tayo, kasama na pati Sunday school, kaya mamaya si Pastor Ramil magtuturo nun. So that day, mga kapatid, ipinaanod na ni Miriam. Ni Jochebed, yung basket na ginawa. No, tuwa ako dito nung nakikita ko yung picture nito nung mga bata kami pag nagtuturo. Na si Miriam nandun sa mga damuhan, nakasilip na ganyan. Ewan ko kung meron kayo napanood na ganyan na tinuturo ng mga Sunday school teacher na habang yung basket palutang-lutang, andiyan nakanood. That time, alam niyo kung ilang taon si Miriam? She was about 7 years old. Si Aaron, na kuya ni Moses, is about 3 years old. So ligtas siya doon sa pagtatapon ng mga bata. Kasi ang order ni Pharaoh, 2 years old pababa. Ihagis nyo lahat, kaya si Aaron nabuhay. Kaya magkakapatid na yan, itong si Miriam, pinakaate, 7 years old, itong si Aaron, 3 years old, si Moses, bagong panganak. Wala tayong narinig pa dito tungkol kay Aaron until nung humaharap na sila kay Pharaoh nung palalabasin na, pero mamaya mapag-uusapan po natin yan. But that day, mga kapatid, I can see what Miriam did to her little brother. Itong point number 1 natin about Miriam, tingnan natin yung little feet. Yung maliliit na paa na yan. Yung mga bata, yung mga anak, kayong mga anak dito, meron kayong pwedeng magawa para sa ganun, mapag-alagaan ninyo at maipaglaban po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. It doesn't mean to say, mga kapatid, that what we can do right now are just small things. Hindi na po yan makakapag-contribute para mapangalagaan po natin ang ating pong mga mahal sa buhay. Let's take a look.
Let's go back again to chapter 2. Verse 4. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. And his sister stood afar off to wit what would be done to him. And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along by the river's side. And when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it. And when she opened it, she saw the child, and behold the babe, and wept. And she had compassion on him, and said, This is one of the Hebrews' children. Then said his sister to Pharaoh. No? Na-imagine nyo yun na nung nakita ni Miriam na kinuha yung basket, unti-unti lumalapit si Miriam. No? Kaya nga ho, nung binuksan na, nakita na, asan na si Miriam? Nandun na siya, malapit na siya. Katabi na siya why? Because she wanted to make sure that her brother would be in safe hands. Amen? Those little feet that Miriam had those days, although meron siyang mga little footprints, pero magmamarka yan, yung mga maliliit na ginagawa natin para sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Siguro kaming mga nila Pastor Ramil, pagka tayo mga magulang, tinitingnan natin yung mga tawag nito, yung mga anak natin, ang lalaki na nila ngayon. Si RJ na to, Pastor, no? Si RJ na, nung una kong makita, mga maliliit pa yan. Si Hana, although hanggang ngayon, si Hana, saka si Sarah. Hindi ko alam kung sino si Hana at kung sino si Sarah. Bahala na kayo dyan kung paano nyo nalaman. Basta kung sino si Hana at kung sino si Sarah. But I remember those days, ang liliit nila. Akala natin, akala natin, hindi na nga lalaki yung mga anak natin. Gusto lang natin, maliit pa lang, maliit na sila di ba? No? But a lot of things have changed. Dito sa ating pong mundo, mga kapatid. Tayo na mga pinanganak na mga 1970s, tayo yung mga nakasaksi ng maraming pagbabago. Napasok namin yung era na yung mga tatay nagpapantalon ng mga bell-bottom, hanggang sa napasok namin yung era na unang na-introduce ang cellphone, very helpful pa noon. Napasok namin yung era na kung saan unti-unti yung from analog naging digital. Ngayon, kakaiba na. Parang 4 yata na generation na yung napasok namin, na nakita namin yung pagbabago ng mga And through those years, mga kapatid, nakita natin, mga kapwa ko, mga magulang, ngayon, ng mga kaedad ko, alam natin na ang mundong ito, ang daming inihahanda para sirain ang ating pong pamilya. Don't hesitate to take those small step of faith, mga kapatid, para tulungan, gabayan ang ating pong mga anak. Amen? Kayong mga batang mananampalataya, kayong mga kapatid na meron kayong mas nakababatang mga kapatid, remember this, you can do something to preserve your family. Amen? Everything great, tandaan nyo ito, starts small. Amen? And this act of faith na ginawa po ni Miriam that day, mga kapatid, imagine, she was watching her little brother, little footprints na nakapagdagdag siya doon sa buhay ng kanyang kapatid. And then little by little, she came in beside Pharaoh's daughter and she was there. Alam nyo, ang kailangan natin gawin para mapangalagaan po ang ating pong pamilya, mga kapatid. Those little steps that we are doing right now, just be consistent. Amen? Yung naalala ko dati, bumibili ako ng dog food doon sa Cartimar. Meron dong bata na umiiyak. Sabi nung bata, naglalaro siya ng cellphone niya. This was 10 years ago siguro. Tapos, hindi siya nakakonect sa internet. Nagwawala siya. Kinatawag niya yung nanay niya. Talagang grabe yung iyak niya. Talagang nagpapalaho ng iyak. Iyak yung bata. Bakit, anak? Sabi nung anak, internet! Yun talaga yung sigaw nung bata. Gusto niya makakonect sa internet para makapaglaro. Hindi, parang iyang-hiya na yung nanay. Hindi alam nung nanay kung anong gagawin. Nilapitan ko yung bata. Sabi ko dun sa bata,
Walang internet dito. Sabi ng bata, "Ah!" Hindi ko naman siya pinagalitan. Sinabi ko lang walang internet. Wala. Di ba, minsan tayo na kinokontrol ng mga anak natin. Di ba? Salamat, meron akong nanay noon na pag ayaw ko magsimba. Ayaw niya magsimba, hawak na niya yung sanga ng bayabas. No? Magsisimba kayo? O makakatikim kayo nito? Nay, magsisimba naman. No? Maliliit, pinipilit kami, but I appreciate that today. Amen? My family is not perfect, but I praise the Lord for those small things that my mother started in our life. Amen? Kaya ngayon, oh, si Erica, andun na. Maghihintay niya lang ako ng balita. Dad, magkakaapo na kayo. Wala pa. Kaya pinagpe-pray ko pa. Kaya si Micaela naman. Magta-26 na si Micaela ngayong taon na to. Ang bilis ng panahon. Pero alam nyo, ano yung mga natutunan ko sa church? Yung mga maliliit na bagay na mga natutunan ko noon. In-apply ko lang. And now I thank the Lord that our children are serving in the ministry. Our children are in love with God. Amen? Amen? Preserve our family by having those little feet. Be like Miriam po, mga kapatid. Amen? Kahit maliliit na bagay yan, gawin po natin yan, tulungan po natin. Yung ating pong mga mahal sa buhay, ipaglaban natin. Amen? The world is out there, wants to destroy our family, but God is with us, and He wanted to preserve our family. Amen? Number 2, tingnan natin yung pangalawa. Little feet, tingnan naman natin yung ginawa ni Jochebed. Large faith. Amen? Large faith. Nailagay ko dyan, begins at home. Balikan natin yung chapter 2, 1-3. Look at the faith of the mother here. There went a man of the house of Levi and took to wife a daughter of Levi. And the woman, Jochebed po yan, conceived and bare a son. And when she saw him, that he was a goodly child, she hid him 3 months. And when she could no longer hide him, she took for him an ark of bulrushes and daubed it with slime and with pitch and put the child therein. And she laid it in the flags by the river's brink. Mga parents, mahal niyo po ba yung mga anak natin? Parang kukunti lang yung nag-amen. Mga parents, mahal niyo po ba yung mga anak ninyo? Amen. Kayong mga anak, mahal niyo ba yung mga magulang ninyo? Amen? I understand, marami ngayon hindi sanay magsabi ng I love you, kahit yung mag-I love you lang. Meron talagang ganun na lumaki sa, parang kami. Hindi kami lumaki doon sa bahay namin na nag-I love you. Pero nung yung misis ko, ina-I love you ko siya, kada tumatawag ako, teka, unfair naman sa nanay ko kung hindi ko siya ina-I love you. Di ba? So natuto na rin ako mag-I love you sa nanay ko. Di ba? But here, let us take a look at what Jochebed did. During the time that her family was in what was on a test, hindi siya pumayag na masisira niya lang basta-basta ganun ang kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng isang uri ng pananampalataya. Na yung pananampalatayang yan. What's the meaning of faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Nagkapalit yata yung aking ano. But that's faith. Amen? Look at this lady, mga kapatid. She fears the Lord, and her relationship with God does not end just within herself. It extended beyond herself, and it included her family. It included her children. That at that point, mga kapatid, that they were challenged. Nakakatakot yung pong mangyayari doon sa kanilang anak, pero ipinaglaban niya.
You know the story, kumuha siya ng mga bulrushes, ganyan, yung, alam mo yan, yung makakakita ka niyan doon sa ilog. Hinabi niya yan, ginawa niyang basket. This faith that Jochebed had is a faith that produces courage. No? Kailangan niyo ho ng tapang na harapin ang mga challenges ng mundong ito. Salamat, nasa church tayo. Amen? Itong ating pong pananampalataya na meron po sa ating pong Diyos, mga kapatid, ito yung nagbibigay sa atin ng tapang. No? Hindi niya sinabing bahala na. No? Kaya doon galing yung salita po natin sa Filipino na bathala. Kasi nung araw, ang mga tao, bahala na. Pero tayo, mga kapatid, hindi natin sinasabing bahala na. We know that our God is alive. Amen? We know that He sees everything. We know that our God honors our faith. And we know, mga kapatid, that whatever we do towards God and whatever we do for our family, God is going to honor that. Hindi ho tayo nag-uukol ng pananampalataya sa Diyos na hindi po natin kilala. Sa Diyos na hindi nakakapakinig at hindi nakakakita ng ating pong ginagawa. Kaya knowing that, mga kapatid, that we have a living God, kaya sabi natin, nagkakaroon tayo ng tapang sa ating pong mga puso na ipaglaban ng ating pong pamilya. Alam niyo, without God, we cannot face the challenges of this world. Amen? It is faith that overcomes fear. Ewan ko, naranasan nyo ng matakot na yung may aso tapos gusto mong tumakbo, hindi ka na makagalaw. Naranasan nyo na yun? Nauso pa yan nung nanonood pa ako ng cartoon nung araw na tumatakbo na siya, umiikot na yung paa nung hinahabol ni pero hindi pa rin siya nakakalayo. Sometimes, di ba? Ganon yung nangyari sa atin. Saka meron takot, akala mo, ang dami-dami mo nang nagawa. Hindi ba nakakatakot itong nangyayari dito sa mundo po natin? Matakot. I don't know about you. But as I look around, mga kapatid, yung nangyayari sa bawat bansa, hindi lang yung Thailand na napakatahimik, nakikipagyera na ngayon doon sa Cambodia. No? Punta kami doon meron kaming pinuntahang outreach doon po ang pangalan po ng lugar ay Siangdao. Meron doong isang community, na mga tribal community, na yung mga bata doon, walang dokumento, hindi sila pwedeng makababa sa bayan, andun lang sila. Nasa bundok, from Bangkok hanggang doon, mga 15 hours away, yung binyahe namin. Pakyat. Meron dong 25 na bata na hindi makababa. Just imagine mo yun, mga kapatid, ano? Kaya yung alam mo yung nabuo sa puso namin yung aming doon, yung kasama namin doon. Sabi niya, who will take care of these children? Alam mo yun, pagka meron kang na-develop na pananampalataya sa Panginoon, hindi ka lang titigil dito sa within the boundaries of your family. It goes beyond. Kaya nakakarating kami kung saan-saan. Kasi ang dami hong mga tao ngayon, mga kapatid, they don't know what to do in this life. So we have to introduce to them that you just have to have faith with the living God. You just have to have a relationship with the living God. Because this is what we can use to face the challenges of this world. Amen? Just imagine mo, itong si Jochebed, kung wala siyang ganyang uri ng pananampalataya, it could paralyze her vision, herself towards those things that she needed to do for her child. And faith that leads to obedience. Ito, si Miriam ulit ito. Nung nakita po nila yung challenge na pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Imagine mo yung utos sa kanya, no? Sige, bantayan mo yung baka nga ang utos diyan, pag lumubog pag lumubog yung basket, kunin mo ulit.
No? Alam mo yun? Tapos, imagine mo yung nung time na yan, nagpapatrolya yung mga Egyptian soldier doon. No? Ganyan ho ang senaryo nila mga kapatid. No? Ganyan ang pangyayari nung araw. You know? And we have to make a decision today that we need to obey what God said in His word, mga kapatid, that we've got to take care of our loved ones. We've got to take care of our family. We've got to take care of those people that God has entrusted to us. They knew the risk. Miriam and Jochebed knew the risk. No? At 7-year-old, mga kapatid, she went there and looked out for her little brother. No? And this mother, mga kapatid, doon sa kanyang kakayanan, she did something to take care of her little child. Alam mo, yung isa sa napatunayan ko, that we don't need to live in our comfort zone if we want to prove the power of God. No, ang daming mga kinatatakutan ang mga tao ngayon. Kaya yung mga pag nakita natin na yung mga wag na lang, hindi ko na lang gagawin ito. But look at this mother and child, mga kapatid. They worked together. They fought for their little child. Ano? Si Miriam, hindi siya nagpanik. Ano? Maging itong si Jochebed, mga kapatid, nagtiwala sila doon sa gagawin ng Diyos. On the part of Miriam, some faith, does not shout. Andun lang siya, tahimik, binabantayan lang niya yung kanyang kapatid. Sabi yung kanyang ginawa, no? Alam mo, nung binabasa ko ito at nung napapakinggan ko ito, sabi ko, sarap naman. Binayaran pa siya para alagaan yung kanyang anak. naging secure pa yung kanyang anak. Ano? Sa lahat ng ito, gusto kong dalhin ko po kayo doon sa panghuling point ko. Ano ang nangyari? Ano ang naging resulta po nito doon sa baby na kanilang iningatan? Which we can apply to all. Yung mga pag-aalaga natin ng mga bagong mananampalataya, pag-aalaga natin sa mga anak natin, pag-aalaga natin sa mga yung mga bata, yung mga nagpupunta sa mga good news. I admire what La Loma has been doing in the past na para makapag-start ng mission work, magpapadala ng mga Bible woman doon. No, nakita ko 'yan noong na-start yung Kandon. Pinuntahan namin 'yan ni Pastor Toquero. Andun sila yung dalawang Bible woman natin doon na then nagtuturo doon sa mga mga bata doon, Sabi ko, ito ang ganda nito, pastor. Yun ang mga nagiging usapan namin ng mga kapatid na So, what happened, Pastor Toquero? So, what happened? Let's take a look at Moses. Our last point for this next few minutes, Ano nangyari doon sa little feat na ginawa na makikita natin na ginawa ni Miriam na kanyang iniukol para doon sa kanyang kapatid? At then anong nangyari doon sa large faith na na-develop na ipinakita ni Jochebed sa kanyang anak at doon sa kanyang pananampalataya na yan na alam niya that God will take care of her little child? Let's take a look at Moses. I'll put this in last point, the lasting feat, F-E-A-T, of what they did. Tinawag siyang Moses because they drew him out from the water. After 40 years, lumaki na si Moses. Chapter 3, tinawag na siya ng Panginoon. Moses, pinatanggal yung kanyang sandal kasi nandun siya, he was standing on a holy ground. Ganyan, di ho ba? And then
after that, makikita mo, merong story na meron siyang napatay na isang Egyptian, and then he ran, pumunta siya doon sa Midian, and then he spent another 40 years there. Alam mo yung ginawa nitong ni Miriam at saka ni Jochebed? They have not seen the Red Sea. No? What they did was just to take care of this baby that God has entrusted to them. But look what happened to the life of this baby that they have taken care. Amen? At nagkaroon ho ito ng katuparan 80 years after. Grabe, ang tagal, ano? Amen? Sabi ko, Lord, amazing ka talaga. May mga time na hindi na namin makikita yung resulta ng mga ginagawa namin sa mga inaalagaan naming mga bata. But for sure, one day, something will happen. Amen? For sure, one day, mga kapatid, doon sa mga inaalagaan po ninyo ng mga bata, doon sa mga inyong mga extension classes, for sure, one day, God is going to raise a man or a woman there that would love the ministry. Alam nyo, kaya yung naging commitment ko noon eh. Narinig ko si Pastor Ramil kanina, sinabi niya na sana mayroong mga magsuko ng buhay. Alam niyo po, para may magsuko ng buhay, yung mga batang yan, they need to feel that you care for them and that you love them. Because when I was young, ang sinabi ko sa isip ko, mga kapatid, sino kami para mahalin ng mga taong ito? No, pagdating ng araw, sabi ko, paglilingkuran ko rin ang Diyos ng mga tao. When I became a part of our church, sabi ko, this will be my church. Kausap ko si kanina, si pangalan niya to? Jigs. Tama, Jigs nga pala, kasi meron din kaming Jigs doon sa church. Na binibiro ko siya. Ang sabi ni Jigs sa akin, Pastor, sabi niya, dito na ako mabubulok sa Laloma. Ganon yung kanyang statement. Nag-isip tuloy ako, anong klaseng mabubulok yun? Ang ibig niya sabihin, ang na-analyze ko sa kanyang sinabi, hanggang pagtanda na ako dito sa Laloma. No? Ilan kayang mga young people ang magko-commit ng ganyan? No? Dito sa church na, dito na ako sa Laloma, maglilingkod ako sa Panginoon at kung anong ibigay ng Panginoon sa akin na ministry, kung anong ipakita ng Panginoon sa akin, gagawin ko. When I became a part of our church, sabi ko, this will be my church. And I have been a member of our church for 35 years now. Amen? Doon ko naranasan yung ako yung makakapagsabi na nung ibinigay ko yung buhay ko sa Panginoon, malakas pa ako. Doon ako nang hina sa building construction, but until now, I wanted to do something for my God and something for my church because that church showed me a love and care that I have never felt from anybody else. Amen? Yes, you have your own family unit here, mga kapatid. But Laloma Baptist Church is a family. You are a family. Amen? So fight for your own family and fight for this family of church that God has given you because you never know what will happen and what will God lead these young people. Amen? Naisip kaya nila na isang araw, itong batang ito, hahatiin niya ang Red Sea. Wala. No? Naisip kaya nila na isang araw, itong batang ito, magiging leader ng 2 million Jews to get out of the land of Egypt. No. Ang kanilang inisip lang, this day, God has given us this day. I'm going to take care of my brother. I'm going to take care of my son. I'm going to take care of my loved ones. Kasi may gagawin ng Panginoon sa buhay ng mga taong nakaranas ng pag-ibig ng isang Kristiyano, ng isang nanay, ng isang tatay na may takot sa Diyos. Kaya kayo, mga young people, kung meron ho kayong mga nanay, mga tatay na mga istrikto, magpasalamat kayo.
Hindi namin kayo sinisikil. Iniiwas namin kayo sa mga pangyayari na nakikita namin at naranasan na namin noon na ayaw na naming maranasan ninyo. Kumbaga, parang ang ginagawa namin, gumanon-ganon muna kami. Hanggang sa eto na kami sa landas ng pagsunod sa Panginoon. Gusto namin kayo, diretso. No? Parang yung pabiro kong sinabi nung umakyat kami doon sa Siangdao, doon sa Chiang Mai. Parang 2 oras na gano'n kami. Mas matindi pa ang kanyang pihit sa bitukang manok. Mas matindi pa doon sa atok benggit. Talagang ganyan. Sabi ko, bakit hindi niya lang ginawa na diretso na lang to? Kaysa paikot-ikot pang ganyan, 2 oras, di hilong-hilong na kami. Pero may purpose yan nung araw sa amin. No? Yung araw kasi, hindi mo pwedeng diretso yan kasi pag diretso yan, sobrang tarik naman kasi yan. Di ba? But with the way or with the road of this life, mga kapatid, no, sa mga kabataan, appreciate what your parents are doing for you. Amen? Tingnan mo yung yung nais kong ibigay natin ito, mga kapatid. Miriam and Jochebed, what they did to the life of Moses is this: it lasts till the next generation. 80 years after that baby led them out of Egypt. 80 years after that baby, stroked that water, the Red Sea, and the Red Sea was divided. 18 years later, mga kapatid, we saw him raising that stick, na merong brazen serpent, and people, when they look up to that brazen serpent, sila ay nabubuhay kahit nakagat na sila. No? Continue to raise that, mga kapatid. Amen? And it lasts till the end of times. Alam mo yung ginawa nila? Kaya fit yan F-E-A-T. Kasi pag sinabing fit, it is something that you accomplish na talagang hinarap mo ng buong tapang. It lasts till the ends of times. You know why? Hanggang ngayon, ine-enjoy natin yung ginawa ni Miriam saka ni Jochebed. Anong connection yun, Pastor? Nakaligtas ang mga Israelita palabas sa Egypt. Na-establish ang kanilang bansa. Out of that nation, ipinanganak ang tagapagligtas. Amen? Ang ating pong Panginoong Hesus. Out of that nation, mga kapatid, nasulat ang banal na kasulatan. Out of that nation, mga kapatid, in-establish ng ating pong Panginoong Hesus ang simbahan. This is the result na nagtagni-tagni na ginawa ng mga mananampalataya nung araw, mga kapatid, ng mga anak ng Diyos nung araw. That's why now we are enjoying. Kaya nanay, tatay, pagtulungan po ninyo yung inyong mga anak. Amen? Mga members ng church, mga kapatid, ituloy nyo yung pagmamahal na nakikita namin nung mga matagal na panahon na. Yun yung ginagawa nyo ngayon. You are having your 45th missions conference, World Missions Conference next month. Sabi ni Sister Au, maaga daw ako para sa birthday ko kasi birthday ko lagi yan pagka missions conference ninyo. Pagpapakita yan ng pagmamahal, but please don't remove from your heart, mga kapatid, even if you reach 50 years of World Missions Conference, pag hindi pa dumating ang Panginoon, 60 years of World Missions Conference, continue to do it, but make sure it is always done in love. Kaya alam nyo yung church planting ministry po namin ngayon doon sa Thailand, ibahagi po kayo doon. Merong na-save doon na isang lola. Magmula nung na-save siya, hindi na siya umabsent. Every Sunday, dinadala niya yung apo niya, yung mga manugang niya, yung anak niya, yung pamangkin niya. Sometimes, 4 silang dumarating. Sasarado niya yung kanyang tindahan sa palengke. Nagluluto siya ng mga pagkain because she wanted to come to church. And she wanted to bring her children so that they too would know the Lord, mga kapatid. This is the investment of Miriam and
Jochebed in the life of Moses, mga kapatid, not only did last till the next generation, not only did last till the end of times, this act of faith and obedience that they did to preserve their family, to take care of their loved ones, it lasts till eternity. Amen? Bakit sinabi sa Bible na, wherefore lay not up yourselves treasures on earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, for neither moth nor rust that corrupt, nor thieves break through or steal. Saludo ako sa mga magulang na nagsisikap, naghahanap buhay, ipinagtatayo ng magandang tahanan ng kanilang pamilya. No? Saludo ako sa mga magulang na ibinibili ng mga magagandang gamit yung mga anak. Kasi yun naman dapat, yun ang tungkol natin bilang mga magulang, tama ho? No? Pero mas saludo ako sa mga magulang na ang kanilang mas lalong iniisip na yung kanilang mga anak hindi lamang hanggang dito sa lupa makakasama, kung hindi hanggang doon sa langit. Kahapon yata yun, sabi ni Sister Helen, nung Friday yata o kahapon. No, tandaan mo ha, sa langit, hindi na tayo mag-asawa. Sabi niya sa akin. Kaya nga ngayon pa lang, ang tawag ko na sa'yo, sister eh. No, sister, okay ka lang sister? Kumusta ka na sister? No? If there's one relationship that would last for all eternity, one day in heaven, we will all be brothers and sisters in the Lord. Amen? Hindi ba ang sarap noon na meron kayong mga nag-invest kayo? No? Kahit na yung kakayanan mo lang ngayon, maghabi lang ng basket. Pero meron lang makapakinig ng salita ng Diyos. Do it. Kahit yung kakayanan nyo lang po ngayon, lalo na yung mga bago pong mga mananampalataya, ang kakayanan nyo lang po ngayon, sumunod lang doon sa mga sinasabi ng mga nauna sa inyo. Maliliit na hakbang po ba? Amen? Titingin na ganyan, uy, yung kapatid ko, tingnan ko anong gagawin ko. Tatawag na po ba ako ng mag-aalaga? Hindi niya kayang mag-alaga, pero tumawag siya ng mag-aalaga. Ano? Those simple act, mga kapatid, it led to a lasting faith. Kaya nga, kung merong isang nagdiwang nung nakalabas sila sa Egypt, no? Nung sila ay nakatawid doon sa Red Sea, basahin niyo yung Bible, mga kapatid. Si Miriam. Amen? Siguro yung damdamin niya, nakikita niya yung kapatid niya, kita niya yung kanyang inalagaan, na sabi niya, wow, ito na yan. Ito na yung naging bunga, mga kapatid. Our effort and investment for our loved ones and our family should not only last on earth, but in eternity. Kaya yung mga in-invite po ng mga bisita ngayon dito, yung mga kasama po natin dito. You know why we invited you, or why our brethren invited you? Because they love you. Amen? They are concerned for your soul. We are concerned for your eternity. Because we would like to see one day that we are piling up treasures in heaven. Miriam did not experience to confront Pharaoh. He did not lead the nation of Israel. Pero meron siya naging contribution. Amen? Ano po ang inyong contribution, mga kapatid? Doon sa mga bagong mga mananampalataya. What are you doing now for your family, for your children? What are you doing to take care of your loved ones? Will it last for eternity? Prayer ko ngayon doon sa anak ko, kay Micaela. Sabi ko, Lord, kasi pumunta na siya sa Thailand eh. Hindi kaya, pwede ka bang tumawag ng mapapangasawa ng anak namin na magmi-missionary din sa Thailand? No? Pwede yun, Pastor, no? No, isa siguro yun sa... Pero kami, as we look back sa aming pong buhay,
I remember those people who took care of me. Now, we're doing this. Kaya nga, pag umuwi ako, hindi ako umuwi sa nanay ko eh. Para ipakita sa nanay ko na nagpapasalamat ako sa ginawa niya. Maybe I'm not Moses that can lead 2 million people, out of Egypt. But at least we are making a difference in the lives of other people. Because one day, there was a mother who stood for her child. Amen? One day, there was a sister na nag-alaga nung katabi niya dyan. At nakikita mo, sa langit na lang kung ano magiging resulta ng ating pong ginawa dito sa lupang ito. Salamat po sa inyong investment sa missions. Malaking bahagi po kayo doon sa ginagawa namin doon sa Thailand. Amen? As we take care of our family, let's continue to take care of the family of God. God bless you, Pastor.